Ito yung totoo, ito yung katotohanan. At ang nangyayari dito sa atin, kontrolado, maging ang mga militar, kontrolado. Nakakaawa tayo. Wala na tayong mapuntahan. Wala na tayong mapuntahan. Hindi ba niyo napansin tahimik na tahimik? Wala man lang kilos. At ito pa isa, yung EDCA na yan, yung mga Amerikano na yan, ang dahilan kung bakit sila nandito sa EDCA ay sinasabing sila ay tutulong sa atin kapag merong kalamidad. Di ba? Yan ang kanilang tungkulin. Kasama yan sa kanilang tungkulin sa Pilipinas. Na kapag nagkaroon ng kalamidad, ang EDCA o yung mga Amerikano sundalo yan ay tutulong sa atin. Ang tanong, meron ba kayong nakita kahit isa? Wala! Nasaan sila? Nagtatago. Nag-aabang ng gulo. Magtatago. Nasaan na yung tutulong? Alam nyo dati before the EDCA, nung Pangulong si panahon ni Duterte, kasama namin yung mga yan. Bakit ngayon wala? Wala kayong makita na sila'y tumutulong. Dati, naggagawa ng mga school. Dati, pag may baha, nandoon yung mga sasakyan. Ngayon, wala kayong makita kahit isa sa mga taong yan. Nasaan ng EDCA? Ano talaga yan? So, sinasabi ko, tayong mga Pilipino, pinaglalaruan lang tayo. National Endowment for Democracy, IBON Foundation, Asia Foundation, ito yung grupo na kung saan ay kumikilos upang tayo ay pag-away-awayin, hindi tayo magkasundo-sundo. Dahil pagka tayo nagkasundo-sundo, makikita natin kung ano ang tunay na hitsura ng ating bansa, na tayo ay puppet, pinagagalaw ng mga taong merong interes sa ating bansa. Alam ba ninyo sa pang nakakaawang nangyari sa atin? Ang Vietnam, ito ang Vietnam. Ang Vietnam ay kaaway ng China. Tandaan nyo yan. Ang Vietnam, daan ang pinatay ng Chinese na Vietnamese. Pero bakit sila'y magkasama ngayon? Alam yung ginawa natin dahil inaway natin ang China? Yung ating mga prutas, yung durian, yung saging at iba nating prutas, hindi na binibili ng China. Anong nangyayari ngayon? Nabubulok na. Ang tanong, binibili ba ito ng mga Amerikano? Hindi. Tingnan ninyo kung anong ginagawa ng gobyerno sa. Tapos ngayon na itong latest sinasabi na nakikiusap daw ang Pilipinas, ang Malacanang, at inu-open ang business sa China. Anong kalokohan yan? Aawayin mo pagkatapos ngayon inaway ka na rin. Ang sabi mo naman, i-open mo na for business. Ano ba talaga kuya? Saan ba tayo lalagay? So ngayon, ito lang ang sinasabi ko. Anong ibig kong sabihin? Anong punto ko? Ipinapakita ko lang sa inyo kung ano ang ating kalalagayan. Ang kalalagayan natin, tayo ay pinaglalaruan. Kinokontrol, minamanipula para wag tayong magkasama-sama tayong mga tao. Pero yung Kongreso, yung Senado, yung Judicial, yung Executive, kasama ang CPP, NPA, sila yung nagkakaisa. Pero tayong mga tao, sabog-sabog. Tatandaan nyo, walang katawan na pwedeng mabuhay na pag sinabi ng ulo sa kanyang kamay, isubo mo ang pagkain. Pag sinabi ng kamay, ayaw ko, pareho kayong mamamatay. Katulad natin, pag hindi tayo nag-synchronize, tayo mismo ang mawawala, tayo mismo ang mamamatay. Tandaan nyo, ang nangyayari ngayon, lahat ng kaguluhan, pakanayan, senaryo yan. Yan ang dapat nating alamin at yan ang dapat nating labanan. Magpasalamat tayo at meron tayong mga retired military officers. Malaking bagay sila sapagkat kaya nilang sabihan yung iba pang mga sundalo kung ano ang tamang gawin. Manalangin tayo na manaig yung ating mga kasamang mga militar na nagretiro na maging matagumpay yung kanilang palakin na iayos ang ating bansa. Salamat po. DDS ko nung kasamahan ay nag-aaway-away sa dahig. Hindi ko alam bakit nag-aaway-away sila. Wala naman doon ang laban. Dito ang laban sa Pilipinas. Nandito ang tunay na laban. Laban sa korupsyon na nangyayari sa ating lipunan. Tandaan po natin, 5 araw
po hanggang October 5 po tayo. At salamat naman sa pamunuan ng Manila City Hall sapagkat pinagkalooban tayo ng permit. Alam nyo namang law-abiding citizen po tayo, kahit kung tutusin ay hindi natin kailangan mag-permit sapagkat dineklara po itong Liwasang Bonifacio as Freedom Park. Pero tayo ay sumunod sa kahilingan ng ating mga kapulisan na kumuha ng mayor's permit. Ang ating laban po na ito ay wala at walang halong gulo. Gusto po natin ay kapayapaan. Kaya nga tayo sumusunod sa ating mga kapulisan. Ang paulit-ulit po natin sinasabi, ang mga kapulisan ay hindi natin kaaway. Ang kasundaluhan ay hindi natin kaaway. Pero ang tanong ko, nasaan ang tindig ninyo? At sino ang kakampihan ninyo? Yung ordinaryong Pilipino o ang magnanakaw na politiko na patuloy nilang pinoprotektahan? Habang ang mga ordinaryong Pilipinong ito maglakaw lamang ng isang corn beef kulong agad. Pero ang mga politikong bilyones ang ninanakaw, patuloy at malayang nakakagawa ng marangya na buhay na ginagawa nila kahit sila'y nagnanakaw na ng bilyon. Nasaan ang hustisya? Pinapatunayan lamang sa kantang ang hustisya ay para lang sa mayaman. Sana ipakita nyo naman, panahon na para boses naman ng ordinaryong Pilipino ang pakinggan. Tama na ang pagprotekta sa mga magnanakaw na politiko. Huwag nyo po kaming pasundan ng inyong mga intel. Kasi kami, ang pinaglalaban namin, ang pagmamahal namin sa inang bayan, ang pasundan ninyo ng mga intel ninyo para madampot na ninyo ay si Saldico, doon nyo po ilaan ang pera ng intel fund. Huwag po sa ordinaryong Pilipino. Gamitin nyo sa tama. Pera ng mga ordinaryong Pilipino yung ginagastas ninyo. Pera ng mga kumakayod ng dugot pawis para may pakain sa pamilya. At ngayon nagising na ang mga ordinaryong Pilipino na nais buksain ang mga korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Ang ginagawa naman ng iba ay pinapasundan ng kanilang mga intel using intelligent funds. Isipin po ninyo, ang mga taong nakikipaglaban dito ay para sa inang bayan, kasama kayo. Ang mga politikong magnanakaw, yan ang pasubaybayan ninyo at tamputin ninyo. Huwag yung mga taong sinilalabas ang sama ng loob at galit sa mga politikong magnanakaw. Tandaan po natin, magsama-sama tayo, magkaisa. Panahon na. Walang uwian to hanggat hindi tayo nagtatagumpay sa ating misyon. Sa mga politiko na may balak na masama para sa ating bansa, na wala nang inisip kung hindi ang sariling interes. At ang balak pa nilang iupong presidente ngayon ay siyang dual citizen. May isang Maldives citizen at isang Pilipino. Alam niyo, hindi natanga ang Pilipino. Gising na kami sa katotohanan at matatalino ng Pilipino ngayon dahil kay Meta, kay YouTube Academy. Lahat nalalaman na, wala nang lihim na hindi nabubunyag. Kaya nga nabunyag ang kawalang-hiyaan ng administrasyong ito sa ordinaryong Pilipino. Akalain mo kung umasta sila ay basura na lamang sa kanilang pera. Ang ina nila. Sana, sabi nga, masama ang magsumpa sa mga tao, kapwa mong tao. Pero kung yung sumpa na yan ay ang sanhi ng katahimikan at ang katiwalian sa bansa ay maalis,
Di bali ng isang lako ang kaluluwa ko kay San Pedro o kay Satanas. May sumpa ko lamang sila na sana lahat ng politiko ay hindi na magising bukas. Kahit masama pa ito, Panginoon, sana itinggin mo ang kahilingan ng ordinaryong Pilipino. Pangungutin mo na sila. Mga wala silang kwenta. Sila ang anay na patuloy na sinisira ang bansang Pilipinas. Sila ang tunay na salot at ang kalaban ng mga ordinaryong Pilipino. Sila ang mga land grabber, sila ang mga magnanakaw, kung ano-anong klaseng pagnanakaw ang ginagawa sa kaban ng bayan. Wala nang ginawang katinuan. Kung anong mga pangako nila ay wala nang natupad, mga hintot kayo. Kaya ngayon, tingnan mo, naglindol sa Cebu, ilan nang namatay. Ano ang magagawa ni Marcos? Kakamot na naman ng ulo. Wala nga siya doon, doon nga siya napunta sa Masbate. Pumunta sa Masbate. Ang pinadala niya, mga sumot. Ang kailangan sa panahon ngayon ay pang matagalang solusyon. Hindi yung AX tupad, akap na yan, putang ina. Ginagamit ninyo ang akap AX sa tupad para sa sarili ninyong mga interes. Ang sabi ni Beatrix, bago ko natapusin ang talumpati, ang sabi ni Beatrix, kaya may AX dahil ni Speaker, kaya may tupad dahil ni Speaker, kaya may patubig dahil ni Speaker. Ang sagot natin, kaya may baha at kalamidad dahil ni Speaker Martin Romualdez. Sila ang lahat ng may kasalanan sa mundong ito. Kaya kaming mga bakla, nagpapasalamat na kami. Dahil dati nung panahon, pag may baha, may lindol, bakla ang sinisisi. Ngayon, pag may baha at lindol, si Marcos lang ang sinisisi. Ligtas na kaming mga bakla. Kaya ngayon, maraming salamat sa inyo at ang ating programa ay tuloy-tuloy po ito. So ngayon,